Hello guys, magabiyak po tayo ng kakao ngayon. Okay, kung makikita niyo po, ayan po. Ayan po yung kakao po. Ayan. Magabiyak po tayo ngayon. Pangpunla po. Ito pong kakao na ito ay nabili ko po. Tig 10 pong kilo. Ito. Tig 10 pong kilo. Binibili ko pa po ito para ipunla. Ayan po, yung buto. Ito po yung tinatawag na BR, yung variety ng BR. Ito po yung BR. Tapos, ito naman po yung UF. Ayan. Kung makikita niyo po yung BR, medyo red siya. Ayan. Ang UF po ay dilaw. Tapos, ito naman po yung tinatawag na native. Ayan. Kung makikita niyo yung native. Ito po yung native. Ayan. Pero mas type po yung native kasi mas marami siyang buto. Mas gusto ko siya kumpara sa BR at UF. Mas gusto ko itong native lang. Mas marami siyang buto. Tingnan niyo po. Ayan o, kung makikita niyo. Malilit lang po yung buto niya pero marami po siyang buto. Ayan po. Ayan po, tingnan niyo. Ang dami pong buto. Maliliit nga lang po siya. Kahit po maliit. Kapag ipinunla po siya, buhay po siya. Ito po ang kagandahan sa native. Kahit maliit siya, maganda po yung buto niya. Ito naman po yung BR. Tingnan niyo po yung BR. Marami din po siyang buto. Ang kagandahan sa BR, malaki po yung buto niya. Tapos kulay, ano siya. Ayan, kung makikita niyo. Pula po. Ayan. May mga pula siya. Ito naman po yung UF. Ayan. Malalaki din po yung buto niya.
saka yung native po, mas type po yung lasa. Kapag kinakain siya, mas masarap po siya. Kumpara sa may mga variety. Mas gusto ko po yung native. Masarap siya kainin. Matamis po siya. Tapos, lumalaban po yung tamis niya at asim. Okay po, hanggang dito na po muna tayo. Mamaya po, ipupunla po natin to. Marami pa po akong gagayatin eh. Mamaya po ulit pag nagtimpun ako na po itong mga boto. Okay, bye-bye po. Ayan, kung makikita nyo po, malapit na po ako matapos. Ayan, ayan na po yung mga boto. Dami na po. Konti na lang po yung natira. Maliliit na lang po yung mga natira na yan. Bale, hiniwalay ko po yung maliliit sa malalaki. Inuna ko pang buksan yung malalaki kanina. Andito po sa ilalim. Tapos ito pong sa ibabaw yung maliliit. Ayan po kung makikita nyo, maliliit na po yan. Okay, tapusin na po natin ngayon para maubos na. Ayan, kung makikita nyo po, patapos na po tayo. 2 piraso na lang po. Last. Yan, ang dami na po nating kakao. Kung makikita nyo po, puno po yung planggana. Sakit sa daliri, kakadukot-dukot. Kakapagod. Mga basura po natin. Ayan. Okay, dadali na po natin siya doon. Bale, ipupunla po natin siya sa tela. Ito na po yung kakao natin. Bale, ilalagay po natin siya sa tela. Ito po yung tela. Bali yung kalahati po, ilalatag natin. Ayan.
Yung maliliit po na buto. Dalawang klase po ang pagbinhi ng kakao. Meron po dito, nagabinhi po ako dito sa tela. Tapos nagabinhi din po ako sa lupa. Mga 1 week po siya dito sa tela. Pwede na po siyang itanim. Bali, papaugat lang po ng konti. Para po ito dun sa bago kong plastic. Tapos ang itong padalwa naman po na gagawin ko sa lupa. Yun naman po yung para dun sa mga namatay. Kasi marami pong namatay eh. Iriribad ko po. Kaya ipapasuloy ko po siya sa lupa. Ito po para po dun sa bago na plastic. Yan, hanapin na. Lipat ka dun. Lipat dito. Okay na po yata yan. Ayan, tapos bubuhusan po natin siya ng tubig. Kailangan po lagi siyang binabasa para siya po ay magkaugat. Tapos tatakloban po natin siya. Lagi lang pong babasain. 1 week po yan magkakaugat. Bago po siya itatanim. Pupunla na po natin ang buto ng kakao. Papakita ko naman po sa inyo kung paano sa lupa. Dito po. Dito na po natin sa buhangin ipupunla. Ano po ito? Para maganda po ang suloy niya. Para kakaiba po sa buhangin. Kasi po, ang kakao po na yan, maarte po yan eh. Maarte po ipunla yan, lalo ngayong tag-ulan. Nagatuba po. Ayan, kung makikita nyo po, naghanda po tayo ng mga saging. Hinanda ko na po. Bago po natin simulan ang video. Ayan.
Ilagay natin ito. Papantay lang po natin yung buhangin. Tulad na sinabi ko po sa inyo kanina, itong ibibinhi ko po dito ay para doon sa huhulipan ko pong pinunla ko na dati kasi marami pang namatay. Kaya siya po ay papasuloy ko po sa buhangin, sa lupa. Patataasin ko po muna siya bago ko itanim. Kasi mahirap po magbuhay kapag dinaretso niyo po ng buto. Kapag namatayan na po. Tubo po ulit kasi yun. Kaya ganito po ang gagawin ko sa kanya. Papasuloy ko po muna. Pantay lang po. Tapos, ito po ay lalagyan natin ng bubong. Kasi nga po, tag-ulan nga po ngayon, gawa ng magdi-December. Kailangan lagyan po siya ng bubong. Dahil kapag hindi po ito nilagyan ng bubong, mauubos po ito ng tuba. Natuba po kasi kapag tag-ulan. Nabubuhay po siya pag tag-init. Panahon ng tag-init. Panahon po ng tag-ulan ngayon, kaya mahirap po magbuhay ng kakao. Kaya kailangan po lagyan ko po siya ng bubong para iwas tuba po. Kapal pa siya. Ano kaya papatabon ko dito? Buhangin na lang din o lupa? Bali, lalagyan ko po siya ng buhangin. Tapos, lalagyan ko rin siya ng konting lupa. Ganyan lang po magtabon yan. Parang nag-aabono lang po. Hindi po kailangan makapal ang pagtabon. Konti lang.
siya ng bubong. Bale, manta po ang ilalagay natin. Masyadong mataas. Manta po ang ibubong natin. Parang hindi siya mag-iba. Dapat po natin siya ng lupa. Bigyan natin siya ng lupa. Pangit ng lupa ngayon. Nauulanan kasi. Bobo. Hangin na lang siguro ang ilagay natin. Pangit kasi yung lupa. Dagdagan lang natin ng konti. Kahit bukas na po siya diligan, okay lang po. Kahit huwag na po munang diligan ngayon. Bukas na lang.
boto. Makikita kasi yung buto. Ayan. Lalagyan na po natin ito ng manta ngayon. Ito po ilalagay natin yung lagtas. Ayun po yung plastic na pagtataniman nun. Ay, ng ano pala, ng mga buto pala doon sa tela. Bali ito pala yung pinagpatayan po pala, ihulit po pala yan. Yan, na plastic po na yan para doon sa buto na inanok sa tela. Pinunla. I-sprayan po natin siya ng pang ano, anti-guyam. Kasi po, ginuguyam po minsan. Hindi na po nasulol kapag ginuyam. Kaya alaga din po siya ng spray. Para hindi po siya guyamin. Ay, tabunan na po natin. Baka suutin ng manok eh. Kaya. Ayan. Tapos na po. Mga ano naman po yan bago mabuhay. Mga 2 weeks o kaya mahigit pa po. Bago naman po magsulo yan. Yan po yung kakamandahan. Ayan po yung punla ko. Ito, ikakamada din po ito. Ayan. Kakamada din po namin yan. Yan po yung pagtataniman sa tela.